Sa halip na pagsaludo o kahit man lang maliit na pagkilala at parangal sana ang natanggap ng sundalong ito, matapos siyang manggaling sa isang matinding bakbakan sa Zamboanga ay posas at himas rehas pa ang sumalubong sa kanya sapagkat siya ay nakatay ng kilalang malakas magtulak ng ipinagbabawal na droga. Mga kaibigan, siya si Sergeant Darwin Aurelio, isang scout ranger, subalit ikinulong sa 13 Martires, Cavite noong 2017 dahil nga napatay nito ang isang nagngangalang alias Botchoy na kilala sa Cavite bilang isang salot o drug lord sa kanilang lugar. Ayon sa kwento ng kapatid ni Sergeant Darwin Aurelio ay kagagaling lang daw ng sundalo noon sa Zamboanga at naisipan niyang bisitahin at kamustahin ang buo nitong pamilya sa Cavite. Kinagabihan noong siya ay umuwi ay binalak ng sundalo na puntahan ang kumpare nito na nasa isang lugar din sa Cavite. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang siya ay naglalakad ay nakasalubong nito ang kapatid na babae ng isa niyang kaibigan. Panandalian umano silang nag-usap pero bigla silang nilapitan ng isang nagngangalang Albert Pega o mas kilala sa lugar sa alias na Botchoy. Si alias Botchoy ay talaga umanong siga sa kanilang lugar at kilala bilang drug lord doon. Marami nga daw ang takot sa kanya sapagkat sa tuwing nalalasing umano ito ay bigla na lamang niyang pinapaputok ang kanyang daladalang baril. May mga napatay na nga umano ito doon at may isang pagkakataon pa na muntik niya ring mapatay ang isang buntis na babae. Nagkaroon lang umano ng galit si alias Botchoy sa pamilya ni Sergeant Darwin Aurelio sapagkat ilang beses na tumanggi ang sundalo sa alok ni Botchoy na isali siya sa isang samahan of fraternity. Simula nung araw na yon, kapag wala si Sergeant Darwin Aurelio o kung kaya naman ay nasa trabaho ito ay palagi na lamang umanong hinaharas ni Botchoy at ng kanyang mga kasama ang pamilya ng sundalo. Kapag nalalasing daw siya ay iwinawas-iwas niya ang kanyang dalang baril sa harap mismo ng kanilang bahay. Kaya naman dito sila natakot o nangamba noon sa mga posibleng mangyari dahil sa mga pinaggagawa ni Botchoy. Dahil dito ay makailang ulit na daw silang nagsumbong sa mga pulis subalit ang masaklap ay hindi naman daw sila pinapakinggan ng mga otoridad at ang lagi daw nilang sinasabi ay wala pa namang nangyayari. Hanggang sa noong mag-cross nga ang landas ni na Sergeant Darwin Aurelio at alias Botchoy ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay naganap din ang isang masamang pangyayari. Sa pagpapatuloy ng kwento kanina, habang kausap nga ni Sergeant Darwin Aurelio ang kapatid na babae ng kanyang kaibigan na may pangalang Shane ay nakita umano siya ni alias Botchoy. Agad nitong nilapitan si Sergeant Darwin Aurelio subalit hindi ito napansin ng sundalo dahil sa nakatalikod umano ito. Dahil dyan ay kaagad na itinutok ni alias Botchoy ang isang baril sa likod ng ulo mismo ng sundalo. Pero naging mabilis umano ang pangyayari dahil nga sa ang sundalo ay sanay at may kaalaman pagdating sa self-defense ay kaagad siyang nakayuko at kaagad din niyang nabunot ang kanyang daladalang service firearm at doon nga ay hindi na malayang nabaril ni Sergeant Darwin Aurelio si alias Botchoy na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Noong mabalitaan ng ilang mga residente sa lugar ang nangyari ay marami pa ang natuwa dahil sa wakas ay wala na ang isa sa mga nagbibigay ng sakit sa ulo sa kanila. Pagkatapos ng insidente na iyon ay kaagad ding umalis si Sergeant Darwin Aurelio at nagtungo ng Marawi dahil sa bakbakang nagaganap noon doon. Pero simula daw noon ay marami na ding pagbabanta ang natatanggap ng kanyang pamilya. Hindi daw magtatagal ay babawi umano sila at hindi nga nagtagal noong July 9, 2017 sa lugar mismo sa Hugo Perez 13 Martires, Cavite ay pinagbabaril ang kanilang ama ng mga hindi pa nakikilalang mga tao. Noong araw ding yon ay kababalik lang din ni Sergeant Darwin Aurelio galing Marawi upang maghatid sa port ng mga sugatan at mga namatay niyang mga kasama sa bakbakan. Kaagad naman nilang dinala sa pinakamalapit na hospital ang kanilang ama subalit idineklara na dead on arrival na ito. Noong mga panahon umano na iniimbestigahan na ang kaso patungkol sa pagbaril sa kanilang ama ay 2 pulis lang daw ang nakatutok sa kaso.
Subalit noong mabalitaan daw ng ibang mga pulis na si Sergeant Darwin Aurelio ang nakapatay sa Lord na si alias Butchoy, ay dinumog sila ng mga nakasibilyang mga pulis at ang iba daw ay pawang mga nakainumpa at hinaharas ang pamilya ng sundalo at ang masaklap ay pilit na kinuha o inaresto si Sergeant Darwin Aurelio nang wala man lang ipinakitang arrest warrant. Dahil sa takot ay kaagad namang sumunod ang pamilya ng sundalo sa presinto ng 13 Martires, Cavite. Pero hanggang doon daw ay may mga pulis pa rin na nanghaharas sa kanila. Meron din daw mga sumusunod sa kanilang 4 na nakamotor at pilit silang pinapauwi at hayaan na lang daw na maiwan ang sundalo sa presinto, pero nagmatigas ang kanyang pamilya dahil nga sa wala naman daw silang warrant na may pakita para tuluyang ikulong ang sundalo. Dahil pa sa nangyaring panghaharas ay nagkaroon ng galos ang noo at tenga at namagarin ang kamay ng ina ni Sergeant Darwin Aurelio. Subalit kahit anong gawin daw nilang pagmamatigas na huwag ikulong ang sundalo ay wala pa rin silang nagawa. Pero noong mabalitaan naman ng mga kapwa sundalo ni Sergeant Darwin Aurelio ang nangyari, lalo na ang chairman ng Scout Ranger Alumni Association na si Colonel Dennis Eclarin, ay kaagad siyang gumawa ng mga hakbang para matulungan ang kanilang kabady. Nakarating din mismo ang problemang ito sa programa ni Idol Raffy Tulfo sa TV5 at tumulong din siya na gumawa ng aksyon para maresolba ang problemang ito. Subalit sa kasamaang palad ay umabot pa sa 5 buwang pagkakapit sa bilangguan ang kawawang sundalo bago ito pinalaya. Pero kahit na ganun pa man, ay laking pasasalamat pa rin ng kanyang asawa sa mga taong sumuporta at naniwala na mali ang naging desisyon ng mga kapulisan. Taos puso ding nagpapasalamat ang asawa ni Sergeant Darwin Aurelio kay Colonel Dennis Eclarin dahil hindi talaga siya tumigil na malutas ang kasong ito. At noong mag-trending ang isyong ito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabing baka ang mga pulis na humuli sa kanya ay kasamahan ng Lord na napatay ng sundalo, kaya naman ganun na lang sila kung mag-react. Ikaw kaibigan, naniniwala ka din ba?